Monica POV. Nanghina ako. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas, at kinuha ni Darius ang lahat ng iyon. Binalikan ako ng tingin ni Darius. Sinikap ko pa ring tumayo, kahit na nanghihina ang aking mga binti para bumaba sa kama. Halos matupi ang mga tuhod ko. Bumagsak ako kay Darius, at halos mapaluhod sa kanyang harapan. Sinalo niya ako. Naramdaman ko agad ang kanyang kamay sa aking gilid. Nagtama ang mga mata namin, pero nanatili ang pamumungay sa mga tingin ni Darius. Kumapit ako sa kanyang braso, habang inaalalayan niya ang bewang ko. Mula sa kanyang mga mata, ay bumaba ang tingin ko sa lobby niya, at agad ko iyong siniil ng halik. Hindi ko na alam kung bakit kailangan ko ang lobby niya, ang kanyang halik. If it's because I need to calm him, or I need to calm myself more. Monica, Darius whispered, nang hindi ako agad tumigil, sa paghalik sa kanyang lobby. He's calling me, like I need to stop him, dahil sa pagkakataong ito, hindi niya na kayang pigilan kaming dalawa, lalo na ang kanyang sarili. He was most intense tonight. Ngayon ko lang siya nakita, na tila isang kalabit na lang ay mapipigtas na ang kanyang pagtitimpi. Kaya nagulat din ako sa mga ginawa niya, at iyong gulat ko, nauuwi sa lalong tumitinding kuryosidad. Nanghihina pa rin ang mga tuhod ko, habang nakadikit sa kanyang katawan. Darius is a dream come true to me. He was just my biggest fantasy, ang tanging lalaki na laman ng bawat kasulok-sulukan ng puso ko. To kiss him was just a dream. To touch him is beyond impossible. But now that I made my way to be in front of him, get as close as possible, lalo lang tumitindi ang kagustuhan ko sa kanya. Inulit ni Darius ulit ang nangyari kanina, habang humahalik sa aking leeg. Hinayaan ko na lamang siya, dahil nanghihina na talaga ako. Mabibigat ang kanyang paghinga, na sinubsob ang mainit na bibig sa aking leeg, hindi tumitigil sa paghalik doon. And when he was done, he hugged me more. Parehas kaming nagbitiw ng mabibigat na paghinga. Kinagat ko ang aking lobby, at dudungawin pa sana iyon, pero hinuli na ni Darius ang mga lobby ko. Hinang-hina pa rin ako. Ni hindi na namin alintana ang ulan sa labas. Dahil sa panghihina ng katawan ko, bumagsak na lang ako kay Darius. Naamoy ko ang bango niya. Pumikit ang mga mata ko nang maramdaman ang halik ni Darius sa tuktok ng aking ulo, habang sinasara niya ang dalawang butones ng suit jacket na aking suot. Dahil sa wala na akong lakas, binuhat niya na ako. He helped me wear my birthday dress again. Pinagmasdan ko siyang magsuot din habang nakahiga na ako. Magkatinginan pa kami, at hindi ko maiwasang pamulahan ng mukha. I can't wait to think about this again. Hindi ko na malaya na napapasarap na ang higa ko. Dahil nanghina talaga ako, I reached my limit, when I watched him on that wall. Hey, malambing na tawag ni Darius. Naramdaman ko ang kanyang pagtabi sa akin, at nang mapagtanto na kailangan ko ng ilang sandali, ay pinigil niya ang ngisi. He knew what he did. And he knew he did it well. I need a minute or two, Darius. I whispered. Pagmulat ko, ay nakita kong dama pa siya sa kama sa aking tabi, leaving his upper body still topless. Ngumisi si Darius, habang namumungay ang tingin na hinaplos ang pisngi ko. His thumb caressed my chin. Don't sleep, Monica. I need to send you home, sabi ni Darius. Noong pamipikit na ang mga mata ko, habang nakahiga sa kama, na akala mo'y matutulog na. Hindi ko na siya sinagot. I seriously need a minute to recover. Hindi ko alam kung paano ko pa nagawang makakilos para umuwi. It was indeed a memorable birthday of mine. Buong-buo akong lumabas sa bahay na iyon. Umaambun pa rin at sinilong ako ni Darius sa kanyang suit jacket. My cheeks were flushing the whole time, hanggang sa naisakay niya ako sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Tinanong ko na lang siya ng tungkol sa sinabi niyang problema sa Escudero Corporation. Nagkwentuhan pa nga kami habang nagdadrive siya. Ang sarap niya kayang kasama. Lalo na kapag di siya nagsusungit. Katulad ngayon, palibasa ay gumawa siya ng milagro. Pa-imple rin itong si Darius, pero grabe talaga siya. Nakakagulat. Pakiramdam ko nga marami pang nakakagulat, na bagay tungkol sa kanya. Gusto ko sanang ikwento ito, pero gusto ko ring sakin lang.
I value my memories with him so much, na gusto ko siyang ipagdamot sa ibang tao, para sakin lang siya gumawa ng mga alaala. Napahadjijek ako sa sarili. Sobra-sobra ang mga naramdaman ko ngayong gabi. Natatakot ako na baka may matindi itong kapalit, pero winala ko muna iyon sa isipan ko, dahil mas gusto kong isipin na nakasama ko si Darius. Bago ako bumaba sa sasakyan ni Darius, nang makarating kami sa tapat ng mansyon ay pinigilan niya ako. Wait, Monica. Napahinto ako at hinarap ko siya. Mula sa backseat ay may kinuha si Darius, isang paper bag. Napaawang ang mga labi ko. Ano ito, Darius? He smiled. Hindi ko alam kung doon sa regalo niya ako mapapatitig, o sa kanya mismo. My gift. Ang dami mong regalo, nagugulat ko pa ring sabi. Pakiramdam ko ay inisa-isa niya ang mga taon, na wala kaming kahit anong koneksyon, at binigyan niya ako ng regalo sa bawat taon na iyon. That's my real gift. He smirked. Hindi ko mapigilan ang excitement na makita kung ano yun. Akala ko ay kiss lang ang regalo niya. Okay na ako roon, Tapos dinagdagan niya, at dinagdagan ulit. Tapos itong kwintas. And now he has more. Open it, he whispered. Wait, baka ay kung ano ang laman nito, Darius, sabi ko at inangat siya ng kilay. Baka magazine ito, because I seriously don't read those. Darius chuckled. He bit his lip. No, hindi mo yun kailangan. Mas magaling akong magturo kaysa sa mga magazine mo. See, you're the evil here. Napapailing kong sinabi. Binuksan ko na yung binigay niya, habang pinagmamasdan niya lang ako. His eyes were staring right through my soul. Nakita ko ang isang parihabang lagayan. Bago ko iyon buksan, ay binalikan ko ng tingin si Darius. Umangat ang kilay niya na hinihintay akong makita ang laman yun. Napalunok ako at binalik ang tingin doon. I opened it. Nakita ko ang isang rolyo ng papel, dahilan para mapatingin akong muli kay Darius. Kinuha ko rin iyon agad at binuklat. My eyes grew wider, nang makita na titulo ito ng Bahay at Lupa, The House That I Want. Ang bahay kung saan kami galing. Sa gulat ko ay napaawang ang mga labi ko, at tiningnan siya. Darius, are you serious? Hindi naniniwalang sabi ko. He smiled when he saw my reaction. You said you like it. Yes. But, hindi ba ito hahanapin ng mga escudero? Tanong ko na pigil ang excitement. It's one of my properties. Nakagat ko ang aking labi. Sobrang saya ko at pakiramdam ko, ay pwede nang lumabas itong puso ko mula sa aking dibdib. I didn't expect his gift at all. Gustong gusto ko ang bahay na iyon noon pa. Tuwing nadadaanan ko ito, ay hindi pwedeng magdalawang sulyap ako, at palaging ngingiti kapag nakikitang hindi pa rin pinuputol ang puno, at sa halip ay mas lumalago. Masyado mo akong sinorpresa ngayong gabi, Darius. I don't think I can sleep. Sambit ko at hindi mapigil ang yakapin siya. Thank you, Darius. I like it so much. Ano, yung halik ko o ito? Natawa ako. Lahat, lalo na yung free concert. Thank you, Darius. I enjoyed your show, sabay hadjejek ko. Darius's eyes darkened, but then amusement filled his eyes. Alam kong mamaya lang ngingiti siya, kaya ngumisi ako. Lumayo rin naman ako agad, binalikan ang mga regalo niya. Walang letter pero nakita kong may card. Ang letter siguro na tinutukoy niya, noong sinabi niyang magpapadala siya ng regalo, kapag di siya umabot, ay itong letter ng bahay. He's such an expensive guy, ha? Napagtanto ko na mamaya ko nababasahin ang card, para naman hindi niya makita na ngumiti akong parang baliw. Thank you, Darius. Really? I whispered sincerely. You're welcome, Monica. He smirked. Pumasok ka na. You should rest now. Tumango ako agad, at hinawakan na ulit yung regalo niya. Pinasok ko ng maayos sa paper bag, at bago tuluyang buksan ang pinto ng kanyang sasakyan, ay inabot ko pa ang kanyang labi at pinatakan ng halik. He stared at me. Ngumisi ako. Thanks, my love, I like it so much. Bulong ko at tinulak na ang pinto ng kanyang sasakyan. I smirked and winked at him. Good night. He bit his lip to stop his smile. Good night, Monica, dream of me. He smirked. Hindi nagpapatalo. Namula ang pisngi ko at bumaba na.
Hanggang sa umalis ang kanyang sasakyan, ay para akong baliw na nangingiti. Tumakbo na ako papasok sa loob, dahil malakas pa rin ang ulan. Tulog na sina Esmeralda, at mukhang hindi naman nag-alala. I tiptoed hanggang makaakyat ako sa aking kwarto. I closed my door, at agad na sumampa sa aking kama. Nilabas ko ang card na nasa regalo ni Darius. At lalo akong napakagat sa aking lobby, at napangisi nang makita ang nakasulat dito. My Monica. Happy birthday, little tease. Hope you like my gift, as much as I like getting trapped by your little teases. Darius. I treasured everything that happened between us during my birthday. Akala ko ay mawawala na itong nararamdaman ko, kapag napatunayan ko sa aking sarili na kaya kong makuha si Darius. Dahil minsan sa pagmamahal ko sa kanya, naisip kong dahil lang ito sa sanay akong makuha ang mga gusto ko. Because I'm challenged. Because I'm intrigued by him, and how it feels to be his love. But no, because as I get closer to him, mas lalo lamang akong nahuhulog. It was so intense na pakiramdam ko, he has the control over my life. And that is dangerous. Because sooner than later, I might get destroyed by this very own love. Senorita, saan nga pala kayo nanggaling kagabi? Bigla kasi kayong naglaho. Hinatid nyo ba sina Hazel? Pagtatanong ni Alda. Ngumiti ako habang kumakain kami sa hapag. Yup, lumakas din kasi ang ulan, kaya hindi ako nakauwi agad. Don't worry, I'm perfectly fine. Tumango na lamang si Alda, kahit mukhang may mga gusto pang itanong. Ngumiti na lang ulit ako, at pinagpatuloy ang pagkain ng umagang iyon. Sa mga sumunod na araw, ay mas naging busy ako sa pag-aaral. Naging busy rin si Darius, kaya halos sunod-sunod ang mga araw na hindi ko siya nakakasama. Nabawasan din ang dalas ng pagbisita namin nina Hazel sa rancho, lalo na't nalalapit na ang exam namin. Kung minsan ay bumibisita ako sa planta ng mga escudero. Pinapalusot ko na lang, na kunwari ay magbibigay ako ng pagkain kina Aldrin, pero gusto ko lang talagang makita si Darius. Of course, he's like a fuel to my fire. Kahit masulyapan ko lang siya, ay nai-inspire na akong mag-aral, at magtrabaho ng mabuti. I want to be a successful woman, so that one day, I can also deserve Darius. I want him and the people around us to be proud of me. He inspires me to do better in everything. Kapag naging successful na ako, at may narating na sa buhay, siguro naman ay hindi na ako kukwestiyonin pa ng mga tao sa pagmamahal ko sa kanya. At gusto ko, ang tagumpay na makukuha ko, ay dahil sa pagsisikap ko. I want to work hard and excel more. May mga nadiskubre din akong bago kong pangarap. Now, aside from being a hotelier, pangarap ko na ring maging isang magaling na architect. When I have time in the future, I want to pursue architecture. Nalilibang ako sa pagdidisenyo ng sarili kong ideas para sa hotel namin. In fact, I'm the one who planned the project in Puerto Princesa. Bukod pa roon, ay nagsisimula rin akong magdisenyo ng gusto kong bahay. I really want the house that Darius gave me. Ang balak ko ay i-renovate ito, at lalong palawakin, pero gusto ko na ganoon pa rin ang magiging estilo. Gusto kong tuwing pumapasok ako roon, o nakikita ko ito, ay maalala ko pa rin sa aking isipan ang itsura nito, bago may renovate. Napangiti ako habang gumuguhit, at naaalala ang nangyari sa bahay na iyon. I will forever remember what happened between Darius and I because of that house. Ang gusto ko ay hanggang ikalawang palapag lang. I don't want rooms that are too big. Mga 4 na kwarto sa taas. Sa baba ay ang sala at guest rooms. And I want a big kitchen. Sabi ko kay Darius, habang nakaupo sa kawayang mesa, at pinapakita sa kanya ang designs ko. Darius smiled. He was looking through it. A nice porch, too. I want it all white. At gusto ko ng terasa. I'll grow nice plants at the front yard, dagdag ko at natutuwang ngumiti sa kanya. What do you think? I like it, ani Darius. Napatitig siya sakin, na may nangangislap na mga mata. So, you'll stay here after your graduation. Tumango ako at malapad na ngumiti.
Yeah, but I might need to visit Manila from time to time. Hindi ko rin kasi kayang pabayaan si Daddy sa Manila. Ayaw pa naman yun dito sa El Amadeo. Siya na lang ang mayroon ako. Kaya gusto ko rin na maalagan siya. He watched me. Ngumiti lang ako at binuklat ulit ang iba ko pang nagawang mga design. Tinuro ko iyon, at inisa-isa sa kanya ang mga gusto ko. Darius was just smiling the whole time, while staring at me. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Naging busy rin si Darius sa pag-aayos sa Escudero Corporation, at resolbahin yung nabanggit niyang problema sakin. He spent less time at the ranch. Mas kailangan kasi siya sa Maynila, dahil naroon ang main office ng Escudero Corporation. Dumating nga ang time na ilang linggo siyang nasa Maynila. At ilang linggo ko siyang hindi nakita. Minsan ay nagkakausap kami sa text. Nagsisisi tuloy ako na sinabi ko kay Darius, na tamad akong mag-type, at hindi ako mahilig makipag-text. Iyon tuloy, at di niya ako text madalas. Hinayaan ko na lang din, dahil ayaw ko naman siyang guluhin. Mas gusto ko na mag-focus siya sa mga kailangan niyang gawin. Kaya ko namang tiisin ang pagka-miss ko sa kanya. Minsan lang talaga kapag napapagod ako, sa pagsasabay sa hotel at sa pag-aaral, hinahanap-hanap ko talaga si Darius. Kahit hindi kami gumawa ng milagro. Kahit yakapin niya lang ako, pakiramdam ko ay okay na ako agad. Nakakatanggal ng pagod, kapag nakakapagpahinga ako kasama siya. Nakakamiss pumunta sa rancho, sambit ko kay Hazel, habang kumakain kami ng lunch sa loob ng campus. Ako, hindi ko miss. Paano ba naman ay araw-araw ako roon? Lagi akong sinasama ni na tatay, at ang dami-dami pang pinapagawa. Samantalang ang tatay ay pinagmamasdan lang iyong mga kabayo, naiiling na sabi ni Hazel. Dahil lagi nang wala si Darius sa rancho, sina Mang Ador ang madalas na tumatao roon. Ang lungkot pala ng El Amadeo kapag wala si Darius. Nasaan na nga pala si Kuya Darius? Parang mag-iisang buwan na siya sa Manila, sabi ni Hazel habang kumakain. Umismid ako, at lalong nawalan ng gana sa aking pagkain. I'm missing him extra today. Nga pala, Monica, bibisita ako sa Batangas sa susunod na araw. Huwag mo akong hanapin. Batangas. Pagtatanong ko. Ano naman ang gagawin mo roon, Hazel? Ngumiti si Hazel. Nakausap ko kasi ulit si Cadence. He invited me for lunch. Napailing-iling ako. Dadayo ka sa Batangas just to have a lunch with him. Ikaw, Monica, porket masaya kayo ni Darius. Ngumuso si Hazel. Naalala ko na naman si Darius. God, I miss him so much. Pakiramdam ko nga ay 1 month ko na siyang di nakikita. Ito na yata ang pinakamahaba niyang pag-alis, dito sa El Amadeo simula nang dumating ako. 2 linggo na siya sa Maynila, hindi pa siya nakakabisita ulit dito sa El Amadeo. At noong 2 linggo niya, nalaman kong sumunod si Kemi sa Maynila. She took a vacation leave. Ayaw ko sanang payagan, pero magmumukha akong bitter at desperada, and of course, work of ethics. And I'm confident, na kahit magkasama sila sa Maynila, walang mangyayaring hindi ko gusto. Dad, I'm home. Sabi ko nang nasa pinto pa lamang ng bahay. Nakita ko agad si Dad na nasa sala ng mansyon, at kumakain habang nagbabasa. Ngumiti ako agad at bumeso sa kanya. Last week din ay umuwi na si Dad. Halos nagkasalisi pa nga sila ni Darius. Mabuti na lamang at nakapag-dinner pa kaming magkakasama, noong inimbitahan ni Daddy si Darius. Maupo ka, hiha. Sumabay ka na sa hapunan, sabi ni Dad. Tumango naman ako, at nakiupo na rin sa hapag. Habang nagsasandok ako ng pagkain ay nagsalita siya. Masaya ako na kahit papaano, ay nag-e-effort si Dad na makipag-usap sa amin. Mas tumahimik kasi siya, at nawala ang sigla, magmula nang mawala si Mommy. Don't get me wrong, iha, ngunit lagi kong napupunay ang kwintas mo. I don't remember you having that necklace, anak. Who gave you that? Tanong ni Daddy, dahil sa lumitaw kong kwintas. Napangiti ako at hinawakan ito. Ito po ba? Hindi ko masagot ang tanong. At bakit di? Danica ba ang pangalan mo? Panunudyo ni Daddy na ikinanguso ko, galing sa Trinidad.
I tried to stop, nagkibit-balikat na lamang si Daddy. May palagay akong may nagbigay sa iyo niyan, at kahit anong isip ko'y, iisa lang ang kilala kong letrang D, tila hinuhuli akong sabi ni Dad. Napailing-iling siya habang iniisip ang bagay na iyon. Is it from the one I have in mind? Napahinga ako ng malalim, hindi na rin maitanggi iyon. Yes, Dad. It's from Darius. Gift niya noong birthday ko. Sagot ko. Nagkibit-balikat si Daddy na tila napapaisip, at saka sumimsam sa kanyang kape. Ngumiti na lamang ako, at iniba na ang aming usapan. Oo nga pala, Dad, nakarating ba sa iyo ang balita tungkol sa Escudero Corporation? I heard nawawala ng malaking halaga ang kumpanya. May nabanggit ba sa inyo sina Tito Dante? Pagtatanong ko. Napatingin din sakin si Dad, at tumango. Nabanggit nga ni Dante. They're having it under legal investigation. Pero kilala natin ang mga Escudero, they will work on it on their own way. No, ang Dante, at lalo na ang anak niya, hindi nila iyon palalagpasin. Tumango ako. Kaya nga busy si Darius. I'm sure he's working on it. May hinuha na ba kayo sa nangyari, Dad? Bakit nawawala ng malaking halaga ang Escudero Corporation? Curious na tanong ko. Dad shrugged his shoulders. Malamang ay isa iyang panlalob sa kumpanya. Minsan ang nangyari iyan sa kumpanya natin. You know, competitors infiltrating. Mga kalabang nagpapanggap na kakampi. It's hard to spot them, lalo na kung magaling ang mga iyan pagdating sa ganyan. Napaisip naman ako, at napatangu-tango. This past few days, that I haven't talked to Darius yet, naisip ko tuloy na tulungan sila. Dad, you think there's any way that we can help the Escudero Corporation? Pagtatanong ko, sa ilang araw ng laman ng aking isipan. I know it's a serious favor to my dad, but I'll still try. Mukhang natigilan si Dad sa aking tanong, dahil binaba niya ang newspaper na hawak. Why, hiha, ganoon ka bang nag-aalala para sa mga Escudero? Napalunok ako. I mean, they're a long-time family friend, Dad. Hindi ba't minsan na rin tayong tinulungan ni na Tita Michelle noon? Lalo na nang nagsisimula pa lang ang Pimentel Hotel. I figured out that there's nothing wrong about helping them, kung may magagawa naman tayo kahit kaunti. Napaisip si Dad, bago siya unti-unting sumang-ayon sa aking sinasabi. Well, hiha, ang mga Escudero ay magagaling, pagdating sa larangan ng negosyo. I'm sure they can very well go through this problem. But since you asked, I will see kung ano ang magagawa natin. I will talk to your Tito Dante, pagbibigay pa siya ni Dad. Hindi ko naman maiwasang mapangiti, at makaramdam ng tuwa. Tumayo ako at agad na yamakap sa kanya. Thanks, Dad. You're the best. Natawa na lamang si Daddy, sinasabi na hindi niya pa sigurado, at titingnan niya muna, kung ano ang magagawa ng mga Pimentel, pero alam ko namang hindi ako matitiis ni Dad, lalo pat personal ko yung binanggit sa kanya, na hindi ko naman madalas na ginagawa. Hindi nga nagtagal, ay nabigyan na rin ako ni Daddy ng pasya. He helped the Escudero Corporation, through financial. At sa amin na rin nanggaling ang external auditors, para makapagdagdag sa investigation. May mga napag-usapan pa sila ni Tito Dante, na hindi niya na nabanggit pa sa akin. Ang sabi ko kay Daddy, ay personal na akong makikipag-usap sa mga Escudero. Tita Michelle and Tito Dante are also in Manila. Pumayag naman si Daddy kaya bumiyahe na rin ako. Nag-text pa ako kay Darius a night before I went to Manila. Just finishing some important matters. I'll be in Manila tomorrow at lunch. Hindi na ako naghintay agad ng reply. I know he's busy. Excited nga akong makita siya ulit. Si Adriano na ang naghatid sa akin patungong Manila, which is hours drive away from El Amadeo. Panay ang tingin ko sa aking cellphone, pero lalo akong napanguso, nang makitang wala pa ring reply si Darius sa messages ko. Never mind, he must be really busy. Hindi na ako nahirapan pagdating ko, dahil may eksakto na akong tutuluyan, ang bahay ng mga Escudero rito sa Manila. Bumaba ako sa sasakyan, at tiningala ang kanilang bahay. They're really wealthy, hindi lamang iisa ang kanilang bahay. Pagpasok ko sa loob, sinalubong agad ako ng isang maid.
Sa entrada ay bumungad din agad sa akin si Tita Michelle. Matamis akong napangiti, nang maluha-luha niya akong binati. Monica, niyakap ako agad ni Tita Michelle, at hinaplos ang aking buhok. I missed you, hiha. Agad siyang kumapit sa aking braso, at inutusan ang mga maid na ihanda ang hapag. Thank you, Tita. Na-miss ko rin po kayo, may galak na sabi ko. Nakarating sa akin ang ginawa mo, Monica, and I'm really grateful for what you did. Malaking tulong ang naibigay ng daddy mo sa amin, at dahil din iyon sa'yo. I don't know how I can thank you enough, hiha, sabi ni Tita Michelle, at ramdam kong sincere siya sa pasasalamat na iyon. Walang anuman, Tita, I'm glad we can help, sabi ko at hindi mapigil ang makaramdam ng saya. Nilingan ko agad ang loob ng bahay, nang makapasok kami. Where's Kuya Darius? Pagtatanong ko agad. Oh, he's not staying here. Naroon ang kuya mo sa kondo niya. He has a place where he can stay tuwing narito siya sa Manila. Natigilan ako at nagulat sa nalamang iyon. Hindi ko alam na may sarili pala si Darius na tinutuluyan dito. Ganoon po ba? Pilit akong ngumiti. Instead of Darius, we have Kemi here. Dito ko na pinatuloy, para hindi na mahirapan pang kumuha ng hotel suite. Dahan-dahan kong nakagat ang aking lobby. So, Kemi is staying in this house. Kemi, so, she's here, too, nasaan po siya ngayon? Laminga ako sa bahay. Malaki naman ito at sa totoo lang, kasya ang isang pamilya. Halos katulad lang ng kanilang bahay sa El Amadeo. Iyon nga lang, ang bahay na ito ay mas moderno ang disenyo. Oh, she didn't sleep here last night. Heto nga't tinatawagan ko, pero hindi naman sumasagot. Magkasama sila ng Kuya Darius mo kagabi. Ang sabi uuwi pa rito pero hindi naman dumating, naiiling na sabi ni Tita Michelle, pero mukhang hindi naman big deal sa kanya. Siguro'y sa Kuya Darius mo na natulog. Oh, well, we should let them. Para saan pat ikakasal din naman ang dalawa, dagdag ni Tita Michelle, na siyang nagpabasag sa sayang nararamdaman ko. Hindi ako nakapagsalita. Naiwan din ako sa sofa, habang binabalikan sa aking isipan ang mga sinasabi ni Tita Michelle. And I felt a pang on my chest. And the next thing I knew, it hurt. So bad. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.